Magandang umaga po sa kanilang lahat. Good morning everybody. Si Tata Rufo po, no, para po sa mga hindi pa po nakakilala sa atin. Nandito po ako ngayon sa sa bukid ng araw po ng linggo. Kahapon po nandito rin po ako. Wala po tayong trabaho, no, Sabado linggo, kaya nandito po ako sa bukid ngayon para po tignan kung ano na po yung mga nangyari sa mga halaman natin, no. Ito ipakikita ko po sa inyo, no. Isang maikling ano lang po, wala naman po halos pinagbago, pero may mga namatay, yung iba naman kahapon nagbungkal po ako, no. Inulit ko po kasi hindi po maganda yung tubo ng iba, kasi mahirap kasi pag hindi po talaga nababantayan, no. Panoorin nyo po, tignan po natin kung ano po yung mga nangyari sa mga pananim natin. Pakita ko po sa inyo uli. Ito po yung sa atin, yan na po yung field ng mga palayan. Ganda ng mga palay nila, no. Ito yung palay nila. Ganda. Yan. Yan po sa kabila, may mga tanim din sila sa kabila. Yan po. Ginagaya lang natin sa kanila kasi sila kasi yung mga sanay na, yung mga farmers talaga dito, no. Matagal na sila dito, mga siguro may higit 10 taon silang nagtatanim dito, no. Tayo parang second year pa lang natin, eh.
Yung nakaraan po nagtanim po tayo ng carrots no dito po sa lugar na to, pero medyo hindi po naging maganda yung kanyang tubo no. Pero meron pang natitira no, parang ayan, meron pang isa dito. Parang wala na rin no. Kaya lang hindi ko na rin siya ginalaw kasi nandyan na kasi. Hindi pala maganda yung ano sa carrots no, yung laging nilalagyan ng tubig. Yun yung isa ko natutunan no. Patas ito na po yung ating ano no. Yung dito naman po yung ating ano no, yung ating labanos. Nilagyan ko siya ng net kasi kinakain po kasi ng ano ng mga ano insekto. Kaya para hindi po siya kainin ng insekto no. Naglagay tayo ng net tapos naglagay tayo ng bulaklak dito no kasi yung mga insekto pala itong lavender ata to itong bulaklak na to no. Lavender siya o ito yan kasi ayaw pala ng insekto yan kaya kailangan maglagay tayo ng lavender sa loob para hindi po siya pasukin ng insekto. Ayan po no, hindi ko na ipakikita sa inyo no kasi magtatanggal po ng net yan, pero yan na po siya no. Ito na po yung labanos natin na yan, okay yan no. Tapos dito naman sa kabila ito na po yung ating ano no, yung ating onion no. Yan. Yung onion natin ito na siya no. Yung ating tamanegi. Ko tamanegi desu ne. Kekko arimasu ne. Ichi ni isang shigo. Tapos 30本ぐらいあるんじゃないのかなと思ってね。はい。Tapos ito yung ating horenso no. Yung spinach po natin ito na po siya no. Yan. Yung ating spinach. Horenso. Tapos ito yung ating sa kabila. Dito naman po yung ating broccoli. Ayan. Meron pa tayo isang tinanim dito eh. Ito. Okay na rin siya. Yung ayan. Yan, maganda na yung tubo niya no. Kaya lang nilagyan ko rin siya uli ng ano no. Nilagyan ko siya nito kasi nga yun nga po kinakain po kasi ng ano ng mga mosquito no or yung mga ano ba to mga insects no. Tapos ito po yung pinagtaniman ko ng kamatis. Hinahanda ko na yung itatanim dito, magtatanim ulit tayo rito ng iba pa no, pero wala pa siguro baka bukas o kaya sa isang araw pwede ko nang taniman na. Nilinis ko na yan nung kahapon pero actually natanggal na siya no. Ilang days before na nakapaglagay na rin ng fertilizer po no, yung ano po ng baka no, kaya okay na rin yan. Pero mamaya baka magtanggal uli ako ng bato kasi may mga bubuo pa kasi diba. Tapos ito na po yung ating ano no, yung ating okra. Buhay pa yung okra no, okay pa naman, kaya okay pa yan no. Tapos andito po yung ating ano no, yung ating bell pepper po no. Bumubunga pa naman siya kahit paano, nagbubunga pa rin siya. Ayan, may mga bunga pa rin siya no. Kaya yan, ito may mga bunga pa siya no. Yan. Tapos ito po yung ating talong no. Yung sa talong naman ito sa kabila. Yung sa talong natin ito po no. May bunga pa naman siya no. Yan. Ayos pa naman no. May mga bunga pa siya no. Yan. Tapos yung ating ano no, dito po yung ating talong natin, meron pa rin siyang bunga. Okay pa naman. Tapos ito po yung isang ginawa natin, yung cabbage po no. Ayan. Meron na siyang mga ilang ano no. Di ako nagkakamali, ito po yung cabbage no. Ayan. Marami na rin siya no. May mga nandiyan na po yung mga mata niya. Ayan, lumabas na rin po. Tapos ito po yung ating yung garlic po natin dito naman po no. Yung garlic, kaya marami na rin siya no. Pero ang garlic kasi next year pa yan no, maybe mga May, kasi parehas mo ng sibuyas next year pa ng May ang ani nito eh. Yan.
Tapos ito naman po yung ating ano, yung Chinese cabbage po natin, no? Ito na rin siya. Naglagay din po tayo, no, ng net para hindi po ka ano. Ito kasi yung mga ano eh, mga pang salad, di ba? Yan, yung kasi yun eh. Ayan po. Tapos dito, yung tinira ko uli, dito po tayo nagtanim ng patatas, kaya lang namatay po kasi naglagay tayo ng sheet, no? Hindi pala maganda yun, no? At least meron tayo natutunan. Yung kapag kasi binalot natin ng ano, ng plastic, nagpapawis siya, lagi siyang basa, hindi pala maganda yun, kaya nabulok yung patatas, no? Kailangan pala dry pag nagtatanim tayo ng ano, no, ng patatas. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko siya kahapon, binaklas ko siya, hinukay ko siya, tinanggal ko yung mga bato para mga 3 oras dito, no? Parang mga 3 hours ko rin ginawa to, no? Dalawang ano lang taniman, 3 oras, pero tinanggal ko naman yung mga ano, no, bato, no, kaya okay na rin, no? Tapos yung lastly po, ito po yung ating bagong ano, no, nagtanim po tayo ng prutas, kalamansi. Parang kalamansi ito eh, pero okay ito, no? At least meron tayong kukuhanan ng lemon, no, pagka gusto natin gumawa ng juice. Yan. Meron na tayong vitamin C. Vitamin C po, no? Ayan. Yan, meron tayong lemon or yung ating kalamansi. Okay. Tapos yan yung ating ipakita, no, yung nagsimula siya siguro mga 2 hours before. Ayan, na-harvest niya na yun doon. Saka yung dito, no, ayan, no, ayan, pambilis, no. Tapos may mga nalalaglag na ano, na dahon, yung parang pinagbalatan po nung ano, nung palay. Kukunin natin yung bukas. Yun yung gagawin natin kasi para hindi po ano, no, para hindi po dumami yung mga damo, no, o hindi po tumubo yung damo. Kaya nakikita nyo po yan. Yan po pwede po natin itakip sa ating mga ano yan, gulayan, para po hindi lumabas yung mga damo. Gagamitin pagka ano, pagka tapos sila mo gano'n, hindi tayo, no. Okay, yan. Bilis. Ayan po, nakita nyo na po yung resulta ng pagtatanim natin within ano, no, September. Wala pang 2 buwan, pero yan na po yung meron na tayong Chinese cabbage, tapos po yung ating pechay nandun din. Tapos yung daikon po natin, no, yung labanos po, no. Kaya malaking tulong po talaga, no, kapag nagtatanim po tayo, no, ng halaman. Hindi lang po sa maganda po sa ating klima, no, bukod po rin kapag ano tayo, no, kumbaga yung nakaka-save po tayo ng money, no, yung bibili po natin kasi napakamahal po talaga ng mga bilihin ngayon, no. Kaya malaking tulong po talaga na magtanim po tayo kung meron tayong vacant na lot. Ito bali, I'm just renting this piece of lot, 150 square meter, maybe more or less 4,000 pesos every year, and if you convert in dollar, maybe less than $100, $90. So it's very cheap, no. But of course, we have to buy tools and seeds, and from our home, maybe around 3 to 4 kilometers, maybe 3 kilometers, not more than 3 kilometers. So of course, we have to spend gasoline, no, buy gasoline, so we can go here, and it will cost, of course, money, but when you harvest vegetables, it is your feeling is different compared buying vegetables in the market. Kaya po maganda pa rin po talaga magtanim, no. Masaya po talaga na. Ako nga kahit na pagod na ako sa trabaho, nagpupunta ako rito. Dumadiretso talaga ako rito para po matignan po ano yung mga naging resulta po ng tanim natin, no. Kaya
Actually, pahinga ko ngayon sa kahapon, pero kahapon nandito rin ako no, saka ngayon. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung trabaho ko no, parang hindi rin ako nagpapahinga no. Okay, dito lang po muna at maraming salamat po sa panood. Sana nagugustuhan niyo yung mga ating binablog no. Ako kasi nag-aaral din po tayo no. Subukan niyo rin po magtanim, maganda po talaga no. Hindi naman po pagka nabungkal po natin, saka natanggal natin yung mga bato. Kumbaga para maintenance na lang no. Sa umpisa lang mahirap no. Pero pagka once na harvest, nakapag-harvest ka na, masaya po no. Okay, dito lang po. Maraming salamat po sa panood. Abangan nyo po yung susunod, siguro after 2 months mag-vlog tayo uli no. Bye bye.